I remember kasi si Senator Loren, alam mo, she's I think the second most senior diyan in terms of tenure. Kilala niya yung lahat. So, naalala ko noon, winarningan niya ako. Sabi niya, Sunny, sabi niya, kasi nagkikita niya, magkasama kami ni Cayetano nung kay Binay, yung Binay hearings. Sabi niya, Sunny, wag na wag mong pagtitiwalaan yan si Alan. Kilala ko yan. I will never trust that man ever in my life, sinabi niya. Ba't niya sinuportahan niya yan? Ngayon, I think at some point, tutuklawin na naman siya ni Alan and she will regret it again. Problema, marami rin siguro kompromiso kaya nandiyan. Patuloy ang agawan sa posisyon at liderato sa Senado. Ayon sa grupo ni Senator Win Gatchalian, nagpaparamdam umano ang ilang senador mula sa Cayetano Block na lilipat na sa kanila. At nauna sa balita live si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Partner, sino raw itong mga senador na ito? Partner, ayon kay Senator Erwin Tulfo na miyembro ng tinatawag na Gatchalian Block, may 2 hanggang 3 senador daw na nagpaparamdam na mukhang gustong mag-over the backhood o mula sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ay pumunta sa kampo ni Senator Gatchalian. Hindi na pinangalanan ni Senator Erwin kung sino-sino ba yung mga senador na yan, pero alam naman natin, may 12 miyembro ang tinatawag na Gatchalian Block at isa na lang ang kailangan nila para maging 13 at makapaghalal na talaga sila ng bagong Senate President. Nauna na, nakita naman natin itong nakaraang Miyerkules na nagpakita sa plenaryo itong Senator Chis Escudero mula sa kampo ng Cayetano Block para nga mabuo naman yung 12 ng Gatchalian Block. Pero ang sinasabi ni Senator Erwin, meron daw mga alinlangan, itong 2 hanggang 3 senador kaya daw hindi makapagdesisyon kung sila ba ay lilipat sa kampo ng Gatchalian Block. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Meron pong nagpaparamdam, pero ang problema po, 2 po actually, hindi po alam. 2 o 3 daw. Yung isa nga po, hindi niya alam paano kakalas dahil number 1, natatakot na talagang matutulad po sa amin na kaliwat kanan titirahin ng mga troll, ng mga vlogger. So kinakabahan siya. May pressure po sa family niya, his children or her children na lumipat na po kayo kasi nakakahiya sa mga classmate namin, sa mga workmates namin. Pati sa church po, tinatanong po siya. So nakukonsensya siya. Alam naman natin, sa parte naman ni Senator Alan Cayetano, never say die din siya dyan dahil paulit-ulit niyang ginigiit na siya pa rin ang Senate President dahil nung nagkaroon ng botohan o nagkudeta a month ago, nung iboto siya na Senate President, siya ang may 13 na boto habang si Senator Gatchalian bilang acting Senate President ay 12 lamang ang boto na nakuha. Kumpiyansa raw si Senator Cayetano sa suporta na solid pa rin yung kanyang mga kasamahan sa kanilang kampo. Gayon pa man, sakaling makakuha daw ng 13, itong kampo ni Senator Gatchalian, willing naman daw siyang bumaba sa pwesto. Pero may pakiusap sa Senator Cayetano mula sa Malacanang. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Confident ako na pare-parehong prinsipyo namin and that we'll make the right decisions together. Ang hirap ng pinagdadaanan nila, tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. Marcoleta, booking. Bakit nga ba may kaso na plunder si Senator Rodante Marcoleta? June 2025. Nagpasa ng Statement of Contributions and Expenditures o Rodante Marcoleta matapos ang eleksyon. Ang nakalista, walang nag-donate sa kampanya niya. Ibig sabihin, siya lamang ang gumastos para sa kanyang kampanya. Pero pagdating ng November 7, nabulgar ang sekreto. Isang news outlet ang naglabas ng pasabog na nagpakita ng SOSE ni Marcoleta. Inilabas din ang kanyang SALN o Statement of Accounts, Liabilities o Net Worth. Ang tanong, paano nakagastos ng 112 million pesos sa eleksyon si Marcoleta na walang donors kung ang kanyang SALN o yaman ay 51 milyong piso lamang? Dahil sa pagtatago na ito noong Nobyembre 21, magot ang COMELEC. Pinadalhan si Marcoleta ng show cause order para magpaliwanag sa tila invisible niyang donors.
Ang depensa ni Marcoleta, mga kaibigan daw niya ang nagbigay ng pondo para sa kanyang kampanya. Ang hiling nila, wag na silang pangalanan. Ang tanong ng mga abogado, eksperto at taumbayan, pwede ba yon? Ayon sa batas, hindi. At ano ang ginawa ni Marcoleta? Disyembre 17, 2025, nagmadaling magbayad ng donor's tax. Huli na sa balita, huli na rin sa batas. Secret donation daw kuno, pero nung nahuli, tsaka lang nagbayad, remedyo na lang yan para makalusot. Ngayon, iniimbestigahan na ng ombudsman ang kaso ni Marcoleta at nakaabang ang taumbayan.